So magandang araw sa inyong lahat mga best friend, no? Yung ating pag-uusapan ngayon mga best friend ay patungkol dito sa motor na may overhead valve, no? Sa kagaya ng mga TMX 155, TMX Alpha, mga Rossi, no? Tsaka mga motor push. Na-experience niyo ba to mga best friend? Ito, sa inyong mga motor, no? Share ko lang kasi lagi akong nakaka-encounter ng mga ganitong problema, no? Napuputol yung kanyang rocker arm. Ayan o, tingnan nyo. Ayan. So paano ba ito nangyayari? Bakit ba ito nangyayari? No? Okay. Paano ba malaman kung ang ating rocker arm ay putol na, no? So meron ako ditong cylinder head, no? So pang TMX to. Hindi ito ginagamit, parang nabili ko lang ito ng buong makina. Bali ginagawa ko lang no, pag pinagpipisahan ko lang, nawala na nga, natanggal ko na yung ibang parts, no. So dito tayo sa kanyang ating pinag-uusapang issue na rocker arm. Yan, kagaya nito. So bali ganyan yan siya, no. Okay, ayan. So malimit nagiging issue dito mga best friend, no. Kaya ito napuputol dahil unang-una minsan ay hindi natin napapansin, lumuluwag ito ang isa sa mga tatlong bolt na nakalagay dito, no. Dahil sa ginagamit natin sa araw-araw, hindi natin napapansin minsan. Alin man dito ang lumuwag, no, automatic aangat dito yan, may aangat yan. Halimbawa dito medyo lumuwag, umaangat yan habang ginagamit natin, no. Nagkakaroon ito ng ingay dahil sa akalain mo lang ay yung rocker arm lang, no. Minsan naman dito sa gitna lumuluwag ito, no, dahil minsan hindi natin napapansin na medyo sira na yung thread nitong ating cylinder head. Hindi natin napapansin minsan, medyo may tama na, no, o di kaya minsan nasusobrahan ng higpit ng mga gumagawa, no. Yun yung mga isa sa mga dahilan, no, para hindi lumala o para hindi maputol yung ating rocker arm. Meron itong tinatawag na, may mapapansin kayo ditong sintomas niya, parang yung palatandaan, no. Una dito mga best friend, magkakaroon siya ng ingay na para siyang rocker arm, no. Huwag nyo na siyang palalain na parang lumalagitik, no, na kakaiba siya, parang sobrang laki ng gap ng ating valve clearance, pero umangat na pala ito. Isa man dito intake o sa exhaust, o dito minsan sa gitna. Ito, tatlong bolt na to. So ang gagawin nyo, pa-check nyo na agad, huwag nyo nang palalain pa, no, para maiwasan yung pagkaputol ng ating rocker arm. Medyo may kamahalan din to, so mas maganda pa-check nyo kaagad. Ngayon ang pinakamalala dito, halimbawa hindi nyo na pa-check agad-agad, ang pinakamalalang sintomas nito, umaandar ang motor nyo, may minor, pero pagka halimbawa binibirit mo siya, namamatay siya, tapos paandarin mo na naman siya, ang pakiramdam mo nito para siyang lumambot na yung kick ng iyong motor, no. Tapos ang gagawin mo aandar na naman yan siya, pero once na binigyan mo siya ng silinyador, mamamatay na naman siya. Ibig sabihin na nun, malala na talaga, maaring putol na yan dito, no. Kaya mas mainam maagapan nyo para masave nyo pa yung rocker arm, kasi medyo may kamahalan itong original nito, Minsan naman ang nasisira, kumakalas dito, ito kagaya nito, kumakalas sa welding, yan, papansin nyo, ayan, yan, kumakalas siya dahil naputol na dito yun, ito. Marami na akong na-encounter na ganitong problema sa mga, especially sa mga TMX 155 mga best friend, no. So
pag naramdaman nyo yung mga sintomas na ganon, na nakakarinig kayo ng hindi pangkaraniwang tunog sa ibabaw ng ating head, ipacheck nyo na kaagad sa pinakamalapit na paggawa, pinakamalapit na shop, para maiwasan natin yung posibleng magiging sira ng ating motor, para maiwasan natin yung malaking gastos, Okay mga best friend, so yun lang aking maiksing advice. Maraming salamat. Thank you.